Nakakarating kami hanggang Tagaytay, hanggang Lipa, Nasugbo, Antipolo Circuit. Meron pa nga kami tinatawag na Antipolo Circuit. Tapos yun nga, napagkatuwaan namin ang kapanahonan ni Saddam Hussein, 1990. Fun ride lang, yung kami nakatuwaan, yung tinawag namin Saddam. Mula namin Saddam hanggang Dam. Saddam. Gaano po kalaki sa inyo yung naitulong nung hindi nyo tinaggal yung cycling doon sa mula Pilipinas and dinala nyo papuntang Canada? Okay, malaking benefit yun. Unang-una yung health mo. Wala akong masyadong iniinom na gamot. Maliban na sa high blood kasi nanay at tatay ko may high blood. Tsaka yung lolo ko, sabi sa akin ng doktor, kahit siklista ka, kahit anong athletic, gaano ka-athlete, basta nasa dugo mo yung high blood, there will come a time na talagang tataas ang blood pressure mo. Kaya yun lang ang yun lang ang maintenance ko, yung high blood. For the rest, I'm okay. Morning guys, the time is 5:09 and pupunta tayo ng Ibiya. May imimi tayo ron from Canada. And shout out sa lahat ng mga nanonood. Good morning, Dang Bakal. Nandito raw si Sir sa McDo. Nakikitain natin. Ay, Sir, nakabikito kayo. Ayun, Kamusta na? si Sir Yoyot, kakausapin natin tungkol sa experience niya rito sa... Tagal din siyang bikers dati sa Pilipinas and nag-Canada. Kakausapin natin, makakuha tayo ng tips. May sinasabi siyang Saddam ride ba? Oo, nung araw. Ayan guys, dito tayo ngayon sa Palacio Verde with Sir Yoyot Garcia from Canada, Balikbayan. Kailan pa kayo dito, sir? Ito nung December. Kumusta yung buhay Pilipinas uli ngayon? Buti na gawa nyo pang magbike dito sa Pilipinas uli. Oo. Masarap dito sa atin. Hindi mo may pagkapalit, lalo na yung pagbabike, yung mga trail, yung mga at saka yung weather, number one, no? Hindi mo may pagkapalit dito sa atin. I've been riding for so long, almost 40 years. Mag-umpisa kami siguro mga late 80s pa. Nag-ride na kami dito. Saan po yung ride nyo dati dito sa Pilipinas? Nira-ride nyo? Dito lang kami sa paligid nung una, dito lang kami sa Manila Memorial, ikot-ikot. O kaya dyan sa Ayala Alabang, maluwag pa sa Ayala Alabang nung araw Tapos pag yung weekend, linggo, babiyahe kami hanggang Silang. Via Aguinaldo Highway. Nung araw, ang kalaban mo rin mga baby bus at saka mga sahulog, transit. Tapos yung kalye, talagang salubungan lang. Yung shoulder, talagang buhanginan. Pag yung napinahan ka ng mga baby bus doon, saka sahulog, doon ka mapupunta sa buhangin. Hanggang Silang yun. Going there, mag-i-stop over muna kami sa Imus. Yan, kakain muna kami ng mga pansit. Meron kami ni-ambayin ng tindahan, kainan, karinderya. Tapos all the way to Silang, hihinto naman kami doon sa mga bukuhan. Buko naman. Tapos pabalik na ng Southside, Paranaque. Karamihan na tropa namin. Taga BF, Paranaque, taga Ayala Alabang, Nagatahanan. Dito lang Southside. May mga kakilala pa po kayo na mga kasama nyo dati? Meron, pero hindi ko na nakikita. Tapos, nung umalis ako, 1990s nung kami nagkahiwa-hiwalay. Noon, kasagsagan ng ensayo namin sa Manila Memorial, doon na lang kami umikot, hindi na kami lumalayo. Hindi kagaya dati, nakakarating kami hanggang Tagaytay, hanggang Lipa, Nasugbo, Antipolo Circuit. Meron pa nga kami tinatawag na Antipolo Circuit. Tapos yun nga, napagkatuwaan namin ang kapanahonan ni Saddam Hussein, 1990. Fun ride lang, yung kami nakatuwaan, yung tinawag namin Saddam. Mula namin Saddam hanggang Dam. Saddam. Katuwaan lang yun Sino po yung mga kasama nyo nun? Marami
Mostly mga professional eh. Sila architect San Miguel, si architect El Morbita, yun ang mga natanda ako eh. Sila, marami, minsan nakasama namin si Maui Renante. Sumama dati sa laboratory yun eh. Kaya yung mga anak noon, ini-ensayo niya mga anak noon, pinapractice mo during that time. Pag naging ensayo kami sa Manila Memorial, kasama namin yan, sa Maui, pati yung mga anak niya. Yun, kaya halos 2 oras, 3 oras kami doon, paikot-ikot lang sa Manila Memorial kasi isang ikot doon, nung araw. 6 na kilometro yata isang ikot, nakakasampu kami lahat palagi. 2 kilometro, tapos nakakasampu kami. Kaya 60 kilometers din yun. kaya pag nung umalis ako, noong 1993, dinala ko yung bisikleta ko sa Canada, yung aking klase. Para pagdating ko, at least tuloy-tuloy yung ensayo ko. Eh maganda naman yung napuntahan ko sa Vancouver, hindi masyado ganun kalamig kasi nasa West Coast kami. Kaya lumalamig, oo. Pero ayun, masaya mag-bike dito sa atin, Pilipinas. Comparison po. Dito, araw-araw maaraw. Araw-araw maaraw. Eh, doon, 3 buwan lang, 2 buwan lang araw. Tapos, the rest of the year, kulimlim na, minsan muulan. Tapos, pag minamalas-malas ka, winter na, snow, wala na. Tago mo na yung bisikleta mo, tapos ka na. Mag-gym ka na lang araw-araw para lang ma-maintain mo yung tuhod mo. Eh, mahal ang bayad sa pawis do. Hindi ka ganito. Umupo ka lang, pawis na. Ang binabayaran pala ron yung pawis. Oo. Kung hindi kang, sabi nga ng doktor ko eh, matagal ka na cyclist, huwag mo na itigil, tuloy-tuloy mo na. So, pinumpleto ko yung gear ko, nag-upgrade ako ng bisikleta, pinumpleto ko yung mga gear ko panlamig para at least whole year round, nakaka-ride ako. Hindi nababago yung eh, yun nga lang kaigihan dito sa atin, sa Pilipinas, nasa common ground ka, ang ganda ng weather, nako, eh halos kung pwedeng araw-araw ko sumakay, ikaw na lang ang tatanungin eh, pero kaya nga nung mag-retire ako, eh sabi ko, dito, iuwi ko yung mga ibang bisikleta ko, dito ko dadalhin, dito ako magra-ride most of the time. Para makabawi. Pero yung sa kalsada naman po, hindi kayo naninibago dito. Eh, nabaguhan na ako dahil sa dami ng mga nagmumotor. Tapos yung road, ang ganda, ang daming mga konkreto na, naayos na nila, pati mga biyaheng puntang Tagaytay, yung mga biyaheng binabiyahe namin nung araw, ang gaganda ngayon ng kalye. Lalo na yung papuntang Batangas, puntang Lipa. Ang ganda ng kalye. Saka ang kalaban mo lang yung mga tricycle, jeep, lalo-lalo na yung motorcycle, lalong dumami. Doon ka lang magnanavigate, iaan mo lang yun. Kailangan marunong. Bagay, dati ka na nagbibisikleta dito, it will come out handy. Lalabas na yung pansingit-singit mo. Iingat ka pa rin kasi nadyan yung time na pipinahan ka ng motor, nadyan yung pipinahan ka ng jeep, at saka yung air quality, yun medyo doon ako nag-a-adjust air quality. Kaya lagi kami maskara pag magra-ride ka rito. Tsaka huwag ka magpapaabot ng tanghali. Pag ang ginagawa ko, kung magra-ride ako dito, 5:30, palis na ako ng bahay. Kailangan mga 9 o'clock, nasa bahay na ako. Kasi, kainitan na yun. Mataas na yung araw, kasi gaya din sa climate change, nagbabago yung... O, hindi na sana yung balat nyo. Hindi na. Oo, tsaka yung init, mas grabe ngayon, parang ang dali mong ma-burn out, ang dali mong malaspag dahil sa init. Kaya siguro kailangan, kailangan pa ng more ride para mag-adapt agad yung katawan mo sa weather. Kaya, wala, sarap dito sa atin. Ayun sir, and shout out sa lahat ng mga taga Vancouver dyan, mga Pinoy. Oo, shout out po sa mga apo ko sa Canada. Si Johnny, Jackson, saka yung babae, si Jaylin. Kaya yung mga anak ko sa Canada, si Maria at si Patrick. Shout out sa inyo, we're doing okay here.
Yung mga nakakasama nyo po sa ride sa Canada o ano? Eh, yung mga nakasama ko sa ride, mostly mga bike to work. Kaya yung tropa ko, nung mag-retire ako, na-miss nila ako doon. Kasi there was a time na, ako yung pinakamaraming kilometro doon sa natakbo sa bike to work. Kasi mayroong mga courses. Kaya yun ang kasama ko. Shoutout, kaya nga wala na ako doon sa trabaho, retired na ako. Pero shoutout pa rin doon sa tropa ko sa sa UBC, sa University of British Columbia. Doon lahat ng tropa ko sa pag-ride, yung mga bike to. Pilipino, saka puti, lahat, halo-halo. Ganda. Minsan, estudyante pa sabay namin mga estudyante. Ang gugulis, ang kanya. Bike to school. Oo, bike to school naman sila. Tapos, at the same time, ensayo na rin sila kasi sumasali sila sa mga small events, mga local events. Ang mga nakasali na rin kayo doon sa mga mga fun ride sa Canada. Hindi ko na nakuha sumali kasi simulan lumating ako. Trabaho na bahay trabaho. Ginawa ko na lang ensayo doon para magamit ko yung bike ko. Yun na lang ginawa ko, bike to work. At the same time, yung hindi napabago yung padyak, may tuhod ko. Gaano po kalaki sa inyo yung naitulong nung hindi nyo tinaggal yung cycling doon sa mula Pilipinas and dinala nyo papuntang Canada? Okay, malaki. Malaking benefit yun. Unang-una yung health mo. Wala akong masyadong iniinom na gamot. Maliban lang sa high blood kasi nanay at tatay ko may high blood. Tsaka yung lolo ko, sabi sa akin ng doktor, kahit siklista ka, kahit anong athletic ka, gaano ka ka-athlete, basta nasa dugo mo yung high blood, there was some time na talagang tataas ang blood pressure mo. Kaya yun lang ang yun lang ang maintenance ko, yung high blood. For the rest, I'm okay. I managed to eat all I want to eat. Kung gusto kong kainin, lalo dito. Kaya lang, regulated. Wag lang sobra. Yung tama lang. Saka tuwing magra-ride ako, sa umaga, after the ride, laging ang kinakain ko, fruit, mansanas, o kaya every morning yan, pagkatapos ko mag-ride, meron akong 2 mansanas. After that, ang kain ko ng heavy, siguro it's either lunch or dinner. Para kinabukasan, meron ulit akong energy mag-ride. Pero sa umaga, after the ride, laging fruit. Dito sa Philippines, mas paganda nga dito sa atin Magaya dito, after the ride, puro tropical fruits. Nandiyan ang mangga, nandiyan ang guayabano, nandiyan ang avocado, basta tropical fruits. Anything that's fruit in the morning, ayos na yun. Ako sa hapon, kuha ka lang ng energy para mag-ride ko dito next day. Sa ngayon po, ano nang pinagkakaabalahan sa buhay? Ito. Pa-relax na lang. Yun? Oo, pag nagra-ride ka, yun lang na ginagawa ko yun na lang habi ko, yun na talaga gusto ko yung bisikleta. Ini-enjoy ko lang yung mga pinupuntahan ko sa pag nagra-ride ako, ini-enjoy ko yung view, ini-enjoy ko yung paligid, yung mga kasama ko. That's it. Yun na lang. Enjoy your life. Hanggat nakakapadyak ka, sige, padyak. Enjoy your life, ha? Kasi life is too short. Ha? Kaya pag ganitong retirado ka na, kailangan meron kang programa. Anong gagawin mo sa umaga, anong gagawin mo sa tanghali, anong gagawin mo sa hapon. Kaya ako, I want everything done in the morning. Gusto ko sa umaga, tapos na ako mag-bike, tapos na ako mag-gym, tapos na ako mag-ensayo. Pagdating sa tanghali, sisiesta ka na lang. Pagdating sa hapon, manonood ka na lang ng drama. Relax ka, kain ka, kinabukasan, kahit ulit. Yun na lang. Just make it simple. Di ba? Just make it simple. Huwag mo nung i-complicate ko yung buhay mo. Kasi kung baka sa basketball, nasa 4th quarter na tayo ng laro Kung baka sa amin, sa Canada, tawag yan, kung baka sa hockey game, nasa 3rd quarter ka na ng hockey game. Kaya easy ka na lang. Chill na lang. Enjoy your life. So that way, mahaba pa buhay mo. Kasi wala kang stress, wala kang iniisip na kung ano susunod na. Pero, yung mga bagay yun, madaling maka-iksi ng buhay. May stress. Relax ka lang. Chill. Yung wag kang
enjoy mo lang yung buhay mo, yung rest of your life, yung kain, yung ano ko lang, regulated, huwag yung tira ng tira. Ayos lang yun, makababagay mo. Huwag mo lang ititigil yung padyak. Yung tinatawag ni Kabayang Jen, padyak all the way, hanggang saan, tuloy-tuloy, sige. Wala sawa yan. Hanggat kaya ng tuhod, sige, tira. Ayun sir, thank you for sharing po and see you on magkakasama pa tayo sa ride. You're Yan. welcome, magkakasama pa tayo. Kaya Okay. kagaya nga na sabi mo, minsan mag-out of town tayo. Kaya Okay lang, po. wag lang malayo kasi Basta yung kaya lang and may enjoy lang natin. oo. Sabi nga ni Kabayang Jay, walang dahilan para magmadali sa ride. Enjoy mo lang. That way, nakarelax ka, yung mind mo relax din. Lahat. Masaya ka pa. Ayun po, thank you for sharing. Wala pong anuman.